In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Malugod ko kayong tinatanggap dito sa ating programang Pagmamahal ng Diyos, Gabay sa Araw-Araw. Ako po si Brad Raymond upang maghatid ng inspirasyon, pagninilay at gabay mula sa salita ng Diyos. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang napakahalagang paksa, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Paano nga ba natin makikilala ang kanyang kalooban sa ating buhay? Ano ang mga hakbang upang tayo'y makapagpasakop sa kanyang plano? Sama-sama nating hihimayin ito batay sa banal na kasulatan at mga karanasan sa ating pananampalataya. Manatili po kayong nakatutok at sama-sama nating alamin kung paano tayo tatahakin sa landas ng kabutihan. Pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Huwag din po kayong aalis dahil marami pa tayong sorpresa at inspirasyon na inihanda para sa inyo. Ang 10 halimbawa ng paraan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos sa araw-araw na pamumuhay ayon sa banal na kasulatan. Catechism of the Catholic Church bilang mga Romano Katoliko. Pag-ibig sa Diyos at kapwa. Una, pagtupad sa unang utos. Maglaan ng oras sa panalangin at pagsamba sa Diyos sa araw-araw. Ito ay nakasulat sa Exodus. Unang halimbawa, maglaan ng oras sa panalangin tuwing umaga at gabi. Pasalamatan ang Diyos sa lahat ng biyaya. Pangalawang halimbawa, dumalo sa Adoration Chapel para manalangin sa harap ng banal na sakramento. Pangalawa, pagmamahal sa kapwa. Mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Nakasulat sa Mark. Halimbawa dito ay magbigay ng pagkain sa kapitbahay na nangangailangan. Magdala ng munting regalo sa kaibigang dumaranas ng lungkot upang pasayahin siya. Pangatlo, pagpapatawad. Patawarin ang nagkasala sa atin. Nakasulat sa Matthew. Halimbawa, kapag nasagi ka ng isang tao sa pila, ngumiti at sabihin, okay lang po. Patawarin ang kapatid na nanghiram ng gamit mo nang walang paalam. Pangapat, pagpapakita ng habag. Tulungan ang nangangailangan. Ito ay nakasulat sa Luke. Halimbawa, magbigay ng damit sa mga nasalanta ng bagyo. Tulungan ang matandang naglalakad sa kalsada sa pamamagitan ng pag-akay sa kanya. Panglima, pag-iwas sa galit at pagpapatawad. Iwasan ang galit na nagdudulot ng kasalanan. Ito ay nakasulat sa Matthew. Halimbawa, kapag napagalitan ka sa trabaho, huwag agad magalit.
huminga ng malalim at intindihin ang sitwasyon. Sa halip na makipagtalo, manalangin para sa taong nakasakit sa iyo. Ang pagiging tapat sa mga utos ng Diyos. Pagsunod sa 10 utos. Halimbawa, huwag magnakaw. Kahit maliit na bagay, tulad ng gamit sa opisina. Halimbawa, igalang ang araw ng linggo sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggawa ng mabibigat na trabaho. 7, pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Regular na paghingi ng tawad sa Diyos, nakasulat sa John. Halimbawa, maglaan ng oras bago magpasko para sa kumpisal bilang paghahanda sa pagdating ni Kristo. Halimbawa, magsisi at humingi ng tawad sa mga kasalanang nagawa bago tumanggap ng banal na komunyon. 8, pagdalo sa misa tuwing linggo. Ang pagiging tapat sa lingguhang Eucharistia, ito ay nakasulat sa Hebreo. Halimbawa, sumama sa buong pamilya tuwing linggo sa pagdiriwang ng Eucharistia. Maglaan ng oras sa misa kahit nasa bakasyon o ibang lugar. 9, pag-iwas sa pagsisinungaling, maging matapat sa salitan at gawa. Ito ay nakasulat sa Exodus. Halimbawa, kapag tinanong tungkol sa isang bagay, magsabi ng totoo kahit mahirap tanggapin. Huwag magsabi ng puting kasinungalingan upang pagtakpan ang isang pagkakamali. Paggalang sa magulang. Sundin ang 4 na utos nakasulat sa Exodus. Halimbawa, tumulong sa gawaing bahay kahit hindi ito iniutos. Maglaan ng oras na makipag-usap sa mga magulang kahit abala sa trabaho. Ang mga halimbawa na ito ay naglalayon na tayo ay mamuhay ng may kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi ito sa pagmamahal ng Diyos gabay sa araw-araw. Naway ang ating pagninilay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay makapagbigay sa inyo ng liwanag at inspirasyon upang higit pang magtiwala sa plano ng ating Panginoon. Sa muli, ito po si Brad Raymond na bumabati sa inyo ng isang pinagpalang gabi. Hanggang sa muli at pagpalain po tayong lahat ng Diyos. In nomine Patris Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!